Nagbabalik si Barbie Imperial sa Batang Quiapo bilang sitisay, ang leader ng mga carjackers. Bukod sa pagbabalik ni Barbie, ipinakilala na rin ng serye ang bagong karakter ni William Martinez, Anjo Iliana at Maverick Relova. Gumaganap si William bilang si Reggie, ang ama ni Tisay, habang sina Michael at Derek naman na ginagampanan ni Anjo at Maverick ang mga tauhan ng mag-ama. Ang kwento ni Barbie, sinigurado raw ng bida direktor na si Coco Martin na makababalik siya sa Batang Quiapo. Dapat daw intayan ng mga manonood kung anong magiging role ni Tisay sa grupo ni Tanggol. Abangan yan sa Batang Quiapo sa TV5 tuwing alas 8 ng gabi. Karapatan daw ho naman ni Jan Estrada na kaibiganin ang kahit na sinong gusto niya. Ay oo naman. Yan po ang kanyang sagot kaugnay po ng viral video na kung saan po naman ay meron siyang kaakbay na isang babaeng dayuhan sa isang club sa Thailand. Ikaw talaga, Nakita ko siya ng mga Pinoy doon. Ilang buwan na hong iniintriga si John dahil po sa umano'y hiwalayan nila ng kanyang asawang si Priscilla Mireles. Giit ni John, gaya po ng kahit na sinong normal na tao, may karapatan siyang makipagkaibigan sa mga taong gusto niyang kaibiganin, lalaki man o babae. Sabi pa niya, hindi niya kailangan pong magpaliwanag sa kahit na sino man. Ikaw talaga, John. Ikaw talaga. Oo. Ba't tumatawa ka? Yung pagkakasabi mo kasi. Hindi, kaibigan natin. Saka naalala si ko kasi yung ano eh. Kaibigan natin yung si John. Oo naman. Oo. Matikas pa rin, ano? Ikaw talaga, John. Ikaw talaga. Oo, ikaw talaga. Pugi ka. Oo. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ang matindi nito, baby. Ano? Sa Thailand na nga nagpunta para doon magsaya at mag-party. Oo. Abay, nahanap pa rin ng mga Pinoy doon at na-videohan. Okay po, pasensya na po. Sa Thailand to, di ba? Sige. Okay. Samantala ito naman, umani ng samot-saring reaksyon ang kontrobersyal na Halloween costume ng aktres na si Bea Alonzo. Nag-ala Lyle Menendez si Bea sa Halloween. Si Lyle po at ang kapatid niyang si Eric Menendez ay na-convict noong 1989 matapos patayin ang kanilang mga magulang sa Amerika. Ginawa pang series ang kwento nila ngayon sa Netflix. Para sa ilang netizens, insensitive ang ginawa ni Bea na panggagaya sa isang convicted killer. Sa ngayon, wala na ang post na iyan ni Bea. Wala pa siyang pahayag kaugnay ng natanggap na pambabatingkos online. Nagsalita na po ang pambato ng Panama na si Italy Mora tungkol sa pagpapaatras sa kanya sa Miss Universe 2024. Ayon po kay Panama, o hindi kay Panama, ayon kay Mora. Tama ba dito, Jeff? Alright. Ayon kay Mora, sinabihan siyang huwag nang ituloy ang paghahanda para sa gala night ng Miss U sa Mexico City nitong November 1. Kabilang daw sa dahilan ang pag-alis niya sa kanilang assigned hotel room para mag-makeup at kumuha ng ilang gamit. Sa isang pahayag, sinabi po ng Miss Universe Organization na ginawa nila ang desisyon matapos ang masusing evaluation ng kanila pong disciplinary commission. Wala silang detalye sa dahilan po ng pagpapa-withdraw kay Miss Panama. Panawagan din po ng MUO na irespeto ang privacy po ni Italy sa mga panahong ito na iwasan ang mga hindi kailangang espekulasyon. Samantala, nanalo naman ng singer na si Ed Sheeran sa copyright case kaugnay ng kanta niyang Thinking Out Loud. Base po sa desisyon ng Second Circuit Court of Appeals sa Amerika, hindi raw kinopya ni Sheeran ang kantang Let's Get It On ni Marvin Gaye. Inakusahan ng kumpanyang nagmamay-ari sa kanta ni Gaye si Sheeran na kinopya ang chord progression at rhythm ng Let's Get It On para sa Thinking Out Loud. Ayon sa korte, wala naman daw pagkakatulad sa lyrics at melody ang dalawang awitin.